po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Ako po ay papasalamat na ako po ay nabigyan ng pagkakataon upang makapagbahagi ng salita ng Diyos. At ngayon po at tayo po ay mananalangin, araw po ng prayer meeting sa araw na ito. At samahan niyo po ako sa pananalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Tulungan niyo po kami gabayan at patuloy na ikaw po maghari po sa amin at ikaw po ang pumatnubay sa amin. Samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat po, Ama. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Marcos 2, 1 hanggang 5. Sa aking pong babasahin. At nang siya'y pumasok uli sa Capernaum, magkaraan ng ilang araw, ay nahayag siya nasa bahay. Maraming nagkatipon ang dapat hindi na magkasya kahit sa pintuan man, at sa kaniya'y sinalaysay niya ang salita. At siya'y nagsinating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya na inuusong ng apat. At nang hindi na makalapit sa kanya dahil sa karamihan, ay nakpak ang bubungan ng kanyang kinaroroonan, at nang iyaoy kanilang masira, ay inihugos nila ang higaan na kinahihigan ng lumpo. Pagdakay, si Jesus ay nakita ang pananampalataya at sinabi sa lumpo, "Anak, pinatawad na ang iyong kasalanan." Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ay pamagat ng pananampalataya kay Kristo Jesus sa lahat ng panahon. At alam po natin ang panahon ngayon ay marami ng pagbabago na dumarating sa atin sa kabila ng COVID-19. At sa ating kalagayan ngayon, mas kailangan po natin doblehin ang ating pag-iingat. Ang higit sa lahat, sa ngayon ay meron tayong Diyos na laging maasahan at malalapitan. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Meron po akong tatlong bagay upang ibahagi po sa inyo. Una po, ang tatlong bagay na tayo ay manampalataya kay Kristo Jesus sa lahat ng panahon. Ang una po ay ibahagi si Kristo Jesus. Napansin po natin ang konteksto po ng ating binasa ay sa chapter 2, at dun sa chapter 1 ay dun sa bandang huli po ay si Jesus po ay nagpagaling ng isang ketongin. At pinagaling niya po itong ketong na to at lumapit sa kanya. At ang sabi niya ay, "Kung ibig mo, Panginoon, ako'y malinis." At ang sabi ng Panginoon ay, "Ibig ko na ikaw'y luminis." At siya po ay pinagaling ng Panginoon. At siya po ay pinagsabihan ng Diyos, ng Panginoon Jesus, na huwag mo nang itong pagsasabi. At magpunta ka sa sacerdote at mag-alay ka. At dahil sa excited ng taong ito na pinagaling ng Panginoon, ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili, kundi ipinamalita po niya kung paano siya ipinagaling ng Panginoon. At kung paano po siya na nanampalataya at nakilala niya po ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Ngayon po, ang makikita po natin sa unang talata ay si Jesus po ay nagpunta sa Capernaum hindi lang sa una, dalawa o pangatlo, kundi naulit pa po ang kanyang pagpunta sa Capernaum upang mangaral ng salita ng Diyos. Dahil kasama po niya ang kanyang mga disipulo, mga ilang araw po ay nagpahinga po sila doon. At nanalangin sa Panginoon at humingi ng patnubay sa Diyos upang ano po ang kanyang maaaring gawin sa mga panahon na yun. Alam niyo po ay dahil sa balita ng pinagaling ng Panginoon na ketongin, ay napansin ng mga tao naroon po si Jesus sa kanilang lugar. At kilala ng mga tao si Jesus kung ano po siya, kung ano po ang kanyang katangian. Siya po ay nagpapagaling, siya po ay bumubuhay ng patay, siya po ay naghihimala at nagpapalayas ng anumang masamang espiritu.
Yun po ang pagkakilala po ng mga tao sa kanya. Kaya po sa chapter 2, siya po ay dinumog na ng mga tao. Halos ang kanyang tahanan, pinagdadausan ay punong-puno na po ng mga tao. Kaya nangyari po dito, meron pong 4 na lalaki na pumunta roon upang ilapit ang lalaking lumpo na sa dami ng tao, hindi po na po ito mailapit sa kanya. Kaya isang o lalaking may ketong at yung mga tao na naroroon nananampalataya sa Jesus ay nagsimula na rin po silang maibahagi ang salita ng Diyos. Dahil si Kristo mismo ay ibinahagi niya ang kaligtasan sa mga taong ito. Sila po sa magitan ng kaligtasan ni Kristo Jesus ng salita at sila'y nanampalataya at sila po ay maaring ginamit ng Panginoon upang sila ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. Kaya tayo po yung mga Kristiyano at mananampalataya, kailangan po natin ipagsabi at ibahagi natin si Jesus sa ating sa ating mga mahal sa buhay. Ito po ang paraan upang sila po ay makakilala, lalo na po ngayon po ay pandemic. Kung matatapos na po ito po ay napakalaking solusyon sa mga tao upang makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Pangalawa po ay panatiliin natin ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Mapapansin niyo po yung 4 na lalaki na hindi na po sila makapasok doon po sa loob. Yung dami sa dami ng tao ay kung sila po ay nag-alala nagkaroon po sila ng malaking alalahanin nila ito ay mailapit sa lalaking dun po. Subalit ano po ang ginawa po nila? Sila po ay gumawa ng paraan, pumanig sa bubungan at ibinakbak po nila ang bubungan at ito po ay kanilang sinira at hinubos ang lalaking lumpo at sa harapan ng Panginoon. Kaya kailangan din po natin na tayo po panatiliin po natin ang ating pananampalataya sa ating Diyos dahil sa ganitong bagay, sa ganitong uri ay ito po ang nais makita ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya sa panahon na ito. Dahil nais ng Panginoon na tayo po ay manatili na nananampalataya sa Panginoon. Kaya po ano po ang ginawa nila? Ay ibinakbak po ang bubungan, sinira po nila at unti-unti nila ihinugos ang may sakit. Pangatlo po, pangatlo po ay pagpapakita ng panampalataya sa Diyos. Kailangan po natin i-demonstrate, ipakita natin sa Panginoon na tayo po ay nananampalataya na ang panahon na ito ay na yung dinadanas po natin ng pandemic ay ito po ay matatapos din dahil sa ating nais makita ng Diyos sa ating mga mananampalataya na kailangan po ipakita natin sa Diyos na ito po ay matatapos na at tayo po ay manampalataya sa Diyos na tatapusin ng Diyos itong pandemic na po ito. Kaya ganun po ang nakita ng Diyos dun sa 4 at sa lumpo. Nakita ng Diyos ang kanilang pananampalataya na lumapit sa Panginoon, nilapit nila ang lumpo at may kasamang pananampalataya at yung pagkakita ng Diyos sa kanila, siya po ay sinabi at habang hinuhubos po ang ang lalaking lumpo sa harapan ni Jesus at sinabihan siya ay magaling ka na, pinatawad ka na ng iyong mga kasalanan. Kaya mga kapatid,
tatlong bagay po ang mga bagay na ito na kailangan natin. May tatlong bagay po tayo, ibahagi natin sa Jesus, manatili ang ating pananampalataya at ipakita natin ang pananampalataya natin sa Diyos. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa oras na ito. Magpalain po tayo ng Panginoon at tayo po manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa oras na ito. At aming pong itinataas sa iyo ang aming Pangulo, ay patuloy mo siyang samahan, patuloy mo siyang ingatan, O Diyos, at patuloy mo siyang protektahan at patuloy bigyan ng kalusugan. At ganyan po ang lahat po na namumuno sa aming bansa. Ang pandemic na aming kakaharap ay dinadalahin po namin na ito po ay matapos na po, Panginoon, dahil sa kapangyarihan mo, at ikaw po ang gagawa ng kaparanan at ipapakita po namin at ipaparanas po namin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon.